Tatlong dating undersecretary ang nagsabwatan umano para magsingit ng mga questionabling proyekto sa 2025 budget batay sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. May 10 araw naman ang mga Sandigan Bayan Division para pag-aralan ng mga isinampang kaso laban kay Zaldico at iba pa kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. May unang balita sa Lima Refran. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Matapos sa mga umano'y revelasyon at sa gitna ng mga protesta, may nagpalutang raw na magbabalik bansa na si dating Congressman Zaldico ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasi may mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. Ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao Kulang sa tapang. At kahit tingin ni Remulla na kalokohan ang sinasabi ni Ko na may banta sa kanyang buhay, hindi pa rin daw nawawala ang alok nilang bigyang proteksyon ng dating kongresista para makabalik ng Pilipinas at mapanumpaan ang mga sinasabi. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Naraffle na sa Sandigan Bayan ang mga kasong malversation of public funds at 2 counts ng graft laban kay Ko sa 3 dibisyon. Kaugnay ito ng 289 million pesos na road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro kung saan akusado rin ang ilang taga-DPWH Mimaropa at board members ng contractor na Sunwest Incorporated na pagmamayari ng pamilya ni Ko. Sa amended rules of court, may 10 araw ang dibisyon para pag-aralan ang mga sinampang kaso kung sapat ito para litisin at para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Oras na lumabas na ito, sakalang makakahingi ng Interpol Red Notice ang pamahalaan laban kay Ko at makakapagpetisyong kanselahin ang pasaporte nito. Pumalag naman si Ombudsman Remulla sa sinabi ng abogado ni Ko na sa simula pa lang prejudged o matagal nang nahusgahan si Ko ng Ombudsman. Hindi kami korte rito. We are not judges here, we're prosecutors. So he can eat his words because we will not change our stance that he should be prosecuted for the crimes alleged in the information filed before Sandigan Bayan. Samantala, submitted for resolution at posibleng umakyat na rin daw sa Sandigan Bayan ang hindi bababa sa 3 mga reklamo laban sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya. Iniimbestigahan na rin daw ng Ombudsman ang mga kontratistang may conflict of interest sa mga proyekto, kabilang na si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola. Kahit wala pang hawak na sworn statement ni dating Congressman Zaldico, gumugulong na ang motu proprio investigation ng Ombudsman sa mga binanggit ni Ko sa kanyang serye ng mga video sa social media. Kabilang dito sina dating Budget Secretary Amenah Pangandaman, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Undersecretary Adrian Bersamin, at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Even the President. Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan It has to be believable in the first place. Kasama rin sa iniimbestigahan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Possible din kasi may relationship siya rito And it was his ward Bago yan naging PLLO, USEC yan sa OP Apo ng dating Executive Secretary si Adrian Bersamin na dating Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Matagal na raw nasa radar ni Remulla ang nakababatang Bersamin. May naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Ang prosecutors natin, pinipili natin based on our confidence. And some people were not appointed accordingly or were appointed without even consulting us on that matter. Meron pa ibang mga pagkakataon that this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Ang lumalabas raw ngayon sa investigasyon ayon kay Remulla,
May conspiracy to commit plunder sina dating Yusek Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd Undersecretary Trijev Olayvar. Sa talumpati ni Senator Panfilo Lacson, pinangalanan niya sina Adrian Bersamin at Olayvar na ginagamit umano ang pangalan ni Pangulong Marcos para paikutin si Ko sa issue ng budget insertions. Batay raw yan sa pahayag ni Bernardo. Ayon pa kay Remulla, tinitingnan na ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo. May alok na rin daw itong magbalik ng pera sa gobyerno. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together in practically laundering money. That's already a major offense that was being committed. Kasi nga, nakasakay na sa armored van yung pera sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Iniiwan naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Nakakapangilabot yung ganitong mga kwento. Pero there must be veracity in it. No? Baka may katotohanan yan. At I think it's believable. Pero siyempre, we will also look at the other evidence available. They don't have a right to that money. Anong kinalaman nila sa pera yun? Ba't hawak nila? Sinisikap naming makuha ang panig ng mga nabanggit ni Remulla. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.